Siyempre, brothers and sisters, mas lalo pang tanamis at gaganda natin pagsasama ng mga galing. Maligo ka sa ketchup at paminta. Kasi magbibilang ka lang ng ilang minuto, hapunan ka na. You and the devil prowls around like a lion, roaring lion, looking for someone to devour. Dapat nasa tropa ka. Bawal ang Lone Ranger. Meron pong tatlong klase ng being alone. Tatlong klase ng aloneness. Ilan? The first type of aloneness, no inspiring friends. Gusto mo bang ulit pero hindi mo magawa? Tingnan mo kung sino ang tropa mo. Tingnan mo na kung sino ang tropa mo. May kasabihan po tayong tama. Ano ang sinasabi ng lumang kasabihan? Tell me who your friends are, and I'll tell you who my friends are. Kasi magkakilala tayo. Pero meron din mas tamang sinasabi. Tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. Kung sino ang tropa mo, ganun ka rin. Pag hindi tama mag-isip ang mga kasama mo, ganun ka rin. At nahahawa ka. Ika nga sa kasabihan, birds of the same feather are? Birds of the same feather are the same birds. Pare-parehos sila. They flock together. Kung scientist ang tropa mo, scientist kayong lahat. Kung sablay ang tropa mo, sablay kayong lahat. Yung scientist ng tropa, ulit, doon na naman. May isang tropa ng mga baliw. Sabi ng isang baliw, nasa isang table sila, tatlo sila. Sabi ng isa, ako si Einstein, tapos nagbabasa ng mga libro ng physics. Yung isa naman kasamang baliw, nag-painting. Sabi ng doktor, ikaw sino ka naman? Ako po si Leonardo da Vinci. Nag-painting siya. Nag-paint ng Mona Lisa. Eh meron isa, nakatungtong sa mesa, nakatayo lang. Abi, sino ng doktor, ikaw sino ka naman? Itong isa nagpapasa, nag-painting, ikaw wala kang ginagawa, nakatayo ka lang dyan. Sino ka ba? Sabi ng baliw, ako po ang ilaw. Aba, bumaba ka nga dyan. I-explore mo yung dalawang nagpapasa. Ito naman, nagpe-painting. Bumaba ka nga dyan. Abay, bumaba yung mga itong baliw. Biglang pababa ng mga itong baliw. Tumigil doon si Einstein. Sa tabi siya sabi, ay, brown outs. Hindi ka umaattend ng feast. Tapos aasa ka na mananalo ka sa labanan. Abay, mahirap yan. A-attend ka ng feast once in a blue moon. Eh, bihira ako nakakakita ng blue moon. Kaya hindi rin kita masyadong makikita, buti nandito pa ngayon. Pag nagpunta ka, umatid ka rito, makikita mo yung mga tao na mas mahirap ang ilagdis nila sa buhay, mas hindi ang laban na kanilang nilalabanan, ang mundo, mas komplikado ang mundong kinagagalawan, ngunit bakit ganoon, hindi nawawala ang ngiti sa kanilang labi, patuloy ang tagumpay na kanilang nararanasan, marahil mayroong pang inspirasyon na makukuha sa kanila, marahil mayroong pang aral na matututunan mula sa kanila. Mayroong mga estudyante dito ng bagong buhay, hindi na sila nangungopya, nag-aaral na mabuti, pero pumapasa ang kataas ng grades. Ay, ano kaya nila ginagawa niya? Makipagkwentuhan ka, umaten ka rito, sabihin mo sa sarili mo, dapat siguro ako rin. Dito sa feast, may mga umaten, nakakadama sila ng lakas. Faithful sila sa misis nila, faithful sila sa mga anak nila. Ano kaya nila ginagawa yun? Ako po nandito pa rin sa feast. Tanongin niyo, bakit? Bakit? Kasi po ako yung mga nandito. Nagtutulungan kami, nagkwentuhan kami, nagsusuportahan kami, we learn from each other, we get inspiration from each other. Lumalakas ang apoy, minsan humihin ang apoy ko, pero pag lumalapit ako sa apoy, nagliligas muli. Dapat po ma-attend kayo ng feast. Yung mga inorder ko, dalawa pa, hindi ko tumatapit. O sige, ulitin ko ha. Dapat umaattend kayo ng feast. Okay. Hindi pa siguro tayo nagbabayad sa inorder namin. Siguro di daw yan. The second type of aloneness is that you have no intentional friends.
All together, please. No intentional friends. Sabay-sabay. No intentional friends. Marami kang kakilala, pero bihira ang iyong tunay na kaibigan. Pwede kang kandidato sa eleksyon, pero bilang tunay na kaibigan, hindi ka pumapasa because you have shallow relationships. Hindi ka naman masamang tao, busy ka lang. Ang tunay na kaligtasan. Okay, tingin dito. Sino dito sa inyo na gusto niyong affair-proof ang marriage ninyo? Gusto niyo na tumatag ang inyong pagsasamahan bilang mag-asawa? Taas ang kami may kasama. Unang-una mag-asawa ka. Kung wala kang mag-asawa. Pero dapat tama ang mapapag-asawa mo. Hindi ang pagbabantay mo sa mister mo o sa misis mo ng 24/7 ang magpapalakas sa iyong marriage. Most of the adulterous relationships happen when couples are either physically absent or emotionally absent. Minsan nandiyan, pero emotionally absent. Minsan naman pareho, hindi na physically present, emotionally absent pa rin. Magkasama nga sa bahay, hindi naman nagpapansinan, hindi naman nakikinig sa bawat isa. Ang tunay na pakikipagkaibigan sa iyong asawa, ang tunay na proteksyon sa bawat isa sa ikapapanalo ng inyong relationships. May tanong ako sa inyo, tanong niyo ano? Are you still best friends with your wife or with your husband? O wala na kayong panahon dahil busy kayo palagi. Tapos nagsisisihan pa kayo palagi. Kung mag-uusap man kayo, nagbubulyapan. Hoy! Sabi ng tatay ng lalaki, yung asawa, yan anak mo, kinupitan na naman ang walay ko. Ikaw, yung misis, anak mo na naman ang pinapagalitan mo at pinagbibintangan mo. Malay mo, hindi mo anak na namumupit. Ang hilig mong magturo sa anak mo, malay mo. Sabi ng misis, malay mo, ako namumupit sa'yo. Huwag mo namang sisisihin ng mga anak mo palagi. Sabi ng tatay, sigurado akong anak ko ang namukit sa akin. Bakit? Kasi tinatira. Dito sa feast, you want to take time to listen to one another, but more importantly, anong yung ano? You want to take time to open up your life to others too. Huwag kang papayag na bisita ka lang. Kapag wala kang mga friends, your best friends dito, magpakilala ka, sumama ka sa amin. Kasi magtutulungan tayo. We will come to each other's rescue. May isang bata nahulog sa septic tank. Walang tumutulong sa kanya. Sumigaw siya, sunog! 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 Buti may dumating na bumbero at iniligtas siya mula sa septic tank. Ngunit nagtaka ang bumbero, sabi Ibo, sa septic tank ka nahulog, bakit sunog ang sinisigaw mo? Sabi ng bata, Sir, isipin niyo naman po kung sinigaw, ang banto, ang banto. Tingnan ko lang kung iligtas niyo. Ngunit dito sa feast, when we share our lives with each other, pag kwento mo, we want to support each other. Ang sugat, kapag tinatago at tinatakpan, lalong nabubulok, hindi gumagaling at bumabanto. Tama o tama? Ngunit ang sugat kapag nasikatan ng araw at liwanag, ito ay naghihilom, ito ay gumagaling. Kapag ang daladalahin na isa-share, ito ay gumagaan, nabibigyan ka ng lakas para bumaban at kapag tatagumpayan mo ito. Ang sikreto, tanungin mo kung ano? Makipagkaibigan ka rito sa feast. Huwag ka lang basta akin. Tapos, maghanap ka na mapapagkwentuhan mo rin ng buhay mo. Hindi ko naman sinasabi na ikwento mo sa mahalagang broadcast mo sa buong barangay. Pumili ka ng iyong mga makakasama dito na mapagtitiwalaan mo. May tawag dyan dito sa feast. Tanungin mo kung ano? Ang tawag dyan dito, caring group. Pakitapik ang friends at naman, repeat after me, friend.
may caring group ka ba? Ayun, kung gusto nyo malaman ang tungkol sa caring group, lumapit po kayo dun sa group na yan. Pakikamay mga brother mga sila nandyan, si Nina and si Clarissa. Yan po ang ating mga caring group stewardess ng Highlights. Ayan. Kailangan ng kasama. Mabalik ang istorya kay David. Si David po, ang sabi ko sa Biblia, in the days by which the kings should be fighting in the battle, naiwan si David sa Jerusalem. At habang nandun siya, wala siyang ginagawa. Totoo wala ang kasabihan. Tanongin niyo ano? An idle mind is the devil's workshop. Wala siyang ginagawa. At habang wala siyang ginagawa, nagpunta siya doon sa balkonahe. Ano ba Tagalog ko, balkonahe? Naalala ko tuloy yung classmate ko nung high school. Graduate ko ako ng Catholic school, puro lalaki ko kami. Sinabi sa akin ng classmate ko, "Ale, nood tayo ng pelikula ni ano," sinabi niya yung babaeng Goldstar. Sabi ko, "Pare, ayaw nga, hindi ako mamayari mga magulang ko. Hindi, tuturuan kayo magpaalam. Sabihin mo, ang papanoorin mo ay malinis na pelikula." Sabi ko, "Paano naman naging malinis ang pelikula na yan? Goldstar yung bida." Sabi niya, "Bakit hindi malinis yan? Tinan mo yung babae na yan. Tuwing pelikula niya, naliligo sa harap ng camera. Di ba malinis yun?" Abay, sabi ko, hindi pwede. Hindi ako papayagan niyan. Ito po sa nagkataon na ito, malinis din ang eksena. May nakita si David na naliligo. At nung nakita niya, nagandahan siya. At sabi niya, "Sino kaya ito babaeng ito?" Sinerch niya sa Facebook. Kung sino ang pangalan? Ang daming na aksidente sa Facebook. Tapos ito na, di nakipagkilala na nangyari ang hindi dapat nangyari. Nag-text po sa kanya kasi nagkita sila, nag-idol sila. Ang pangalan ng babae si Bathsheba. Apa kaya ka ng Bathsheba, ligo na ligo? Tapos may nangyari, hindi dapat nangyari. Kapag nag-text sa kanya, 2 words, "I'm delayed." Ay naku, ito na po ang isa sa malaking problema sa buhay ni David. Hindi na adultery ang nangyari. Kinausap ko si Joab. Joab, o sige, ang asawa niya na pangalan si Uriah. Si Uriah ilagay ko dun sa harap ng baganan. Tapos kapag medyo nalilito na sa baganan, murba kayo para mamatay na. Ganun po ang nangyari. David was guilty of murder. Huwag po ninyong kalilimutan. Ito po yung parehong tigasing David na pumatay kay Goliath. Ito po yung magaling na David na pinakamagaling na composer ng panahon niya kasi po siya ang nagsulat ng lahat ng Psalms. Ito po ang David na sinabi ni Samuel, the man after God's own heart. Kahit gaano kagaling, kahit gaano ka-talented, if you are supposed to be fighting and serving and you are not doing that, delikado ka, laglag ka. The third type of aloneness is not serving a friend. Sabay-sabay sabihin, not serving a friend. Umaattend ka lang, pero hindi ka nagsiserve. Tanggap ka lang ng tanggap, pero hindi ka nagbibigay. Mahihirapan kang manalo, friend. Kung gusto mo manalo, Japanese. Manalo. Bawal ang Lone Ranger, mag-serve ka. Nung ako po, when I was just about knee-high, bata pa ako, when I was in high school, so mga 5 years ago, ganyan. O sige, ano pa naman niya kumakalusot sa inyo? 7 years ago, okay. Meron pong sikat noon, kasi dati ng mga panahon na yung uso umaattend ng prayer meeting. Tapos pag umaattend ng prayer meeting, status symbol niya, ang bait-bait ng tingin mo, uso dyan ang mga artista kahit Gold Star. Umaattend ng prayer meeting at kumakanta ng lula-lula-lay. At noong mga panahon na yun, ang nagte-testimony ko si Ray Ann Fuentes. Naalala mo ba? Si Ray Ann Fuentes. Isang magaling na singer. At noon, si Ray Ann Fuentes, lahat ng mga kasama niya, nung nawawala na, umaattend pa minsan-minsan, tapos wala na rin nawawala.
minsan si Rayan Fuentes at tinanong siya, Rayan, bakit gano'n yung mga kasama mong celebrities? Wala na silang laman. Ikaw nandito ka pa. Anong ginawa mo? Anong pagkakaiba mo? Bakit nandito ka pa? Sabi nga, alam mo ninyo, lahat naman kami sincere nung nagsimula. Lahat naman kami lumaban nung umpisa. Pero kaya ako nandito, kakaiba ko ang ginawa ko. Kasi sila umaattend lang, ako nagsiserve. Nagsiserve ako. 2 Samuel chapter 11, ito po ang sinasabi doon. This is my second to the last story. Pangalawa sa huli. Sino po dito sa inyo nakapag-alaga na ng baby? Pakataas sa kamay. Kasama mo, either anak ninyo, pamangkin nyo, basta bagong bata, bagong sanggol. Alam mo ninyo, mga bata, sinusukutan ng mittens. Bakit? Ano niya bakit? Bakit? Kasi nag-iilan ang mga magulang, baka makalimutan ang mukha, mga ganusan. Ngunit according to research, meron pong findings sa mga secondary dietitians ngayon. Tanong nyo ano? Wag. At higit sa lahat, wag ninyong susukulan ng mittens ang mga sanggol. Tanongin niyo kung bakit? Kasi di ba ayaw ninyo silang magalusan? Okay lang silang magalusan kasi gagaling naman kaagad. Pangalawa, kung ayaw niyo magalusan, pwede pong gupitin ang kuko ng mga bata. Contrary to common misconceptions, na bata pa yan, huwag mong gugupitin ang kuko. Hindi po totoo yun. Pwede mong gupitan ang kuko ang bata kahit 1 day old pa lang. At huwag mong lalagyan ng mittens. Tanongin mo ko bakit? Kasi ang mga bata pala, kapag nakakaranas sila ng sensation sa kanilang fingertips, lalo lumalakas at nag-grow ang kanilang brain cells. Sa tuwing nakakahawak sila ng bagay-bagay, tuwing nakahawakan nila lalo na ang kanilang nanay, ang mga taong nagmamahal sa kanila, there seems to be a connection. Children who don't wear mittens tend to grow stronger than the others. They can be physically strong and healthy, and their minds are more powerful than the others. Versus sinukutan mo ng mittens. Tingin dito, maybe you are experiencing spiritual weaknesses and you are not winning so much in the fight because you're wearing mittens. You are not serving. You are not able to touch people's lives. Because when you serve, you touch people's lives. Habang nagsiserve ka, ginagamit ka ng Panginoon to touch other people's lives. And you miss the opportunity to grow your spiritual fingertips. Every time they touch somebody else's life, your spiritual immune system grows. Your spirit becomes joyful. You become stronger for the fight. And you win it. Friend, are you serving? Kung hindi pa, mamaya po sa love offering, isulat ninyo ang pangalan ninyo sa envelope. And maybe susulat niyo po, di ba yung prayer petition ninyo sa Thanksgiving? Di ba ano? Tama? Di ba isinulat mo yung pangalan mo? Isulat mo rin yung contact details mo, cellphone number, an email address maybe, or maybe even landline. And you want to say there, I'd like to serve in the feast. Marahil, ilagay mo rin dyan kung ano ang gusto mong gawin. Ikaw ba ay abogado? Gusto mo bang tumulong sa prison ministry? Ay, gawin natin. Doktor ka ba? E di mag-volunteer ka sa medical missions. Gagawin din natin yan. Ang daming mga existing ministry, music, counseling, liturgy, intercessory, what else? Physical setup. Ang dami-dami po natin pagtutulungan. At pag ginawa mo ito, something miraculous will happen to you.
Can we all stand up? Ito na po ang huling kwento ko tungkol kay Andres Bonifacio. Habang hinihintay po ang background music. At meron ba akong hinihintay next? Kanina ako ngayon dito. Si Andres Bonifacio ko atapang. Kinalimutan ko na. Ganito lang yan. Pero matapang po siya. At kinausap niya ang mga revolusyonaryo at sinabi niya, punitin ang inyong mga sedula. Tayo ay magre-revolusyon. Ngunit, sabi ng mga nakikinig sa kanya, Andres, magkalit ka muna. Kasi Andres, o dinaglamit na siya. Andres, assuming na hindi ka tinatawag ng misis mo. Andres, paano tayo mananalo sa mga Kastila? Ang katangkad niya, tayo ang niliit natin. At higit sa lahat ang lakas ng kanilang mga armas. Tayo, gulo, itak, ang iiksi pa. Kumuha ng walis si Andres. Ang sabi niya, friend, kung lalaban tayo bilang tingting, madali tayo mababali. Pero kung ang tingting pagsasama-samahin, aba mahirap baluhin. If you are not alone, if you have the right relationship with yourself, if you have the right relationship with God, if you have the right relationships with people around you, you're not alone, you're fighting it with them, we will win this one. But please don't misinterpret the message. Kasi po pagkatapos ng tagumpati, sumugod ang mga katipunero. Nantano sila, tanongin niyo ako bakit? Hindi na intindihan ng mga tao si Andres. Tingting ang ginamit nila laban sa mga Kastila. Pero tayo naiintindihan natin. Naiintindihan niyo ba ang sinasabi ko? Yes! We want to fight this war and win it together. Sama ba kayo sa atin dito sa feast? Yes! Sama ba kayo sa labanang ito? Yes! Sama ba tayo sa tagumpay nito? Ito po, ang pag-iusap ko sa inyo, ayaw ko naman natutuwa tayo. Isulat ninyo sa one offering at dalawa ninyo. Malinaw, pangalan ninyo. Of course, nakasulat na dyan yung inyong mga petitions and thanksgiving. Maybe you can say, wala akong masyadong panahon dyan. In English mo pa nakalagay dyan, sinulat mo, I'd like to serve, but I don't have weather. Sa Tagalog, wala akong panahon. Kahit kung anong panahon meron kayo konti lang, we will be happy to serve with you. Just let us know. Let's come together. And let's experience this victory together. Let's pray together. By the way, kalimutan po natin ito. Ayan. Para manalo, bawal ang Lone Ranger. Sabi ng iba, pakibalik mo lang, ha?
Bawal po ang Lord Reader. If you want to win, let's do this together in the feast. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagtawag sa amin dito sa feast. Lord, this is the family that we get nourished within. Panginoon, nais po namin na magtagumpay sa labanan ito. Salamat sa pagtawag mo sa amin. At alam namin na sa pamamagitan ng lakas na galing sa iyo, sa karunungan ng iyong salita na galing sa iyo, telling us to have a right relationship with ourselves. At sa pagkakakilala namin sa iyo, and Lord, you don't want us to be alone to win this one. Continue to call us here. Give us the courage to serve and the generosity. Medyo nahihiya, natatakot, kulang ang panahon namin, Panginoon, but please, we pray that you would show us the way and make us generous. Panginoon, itinataas din po namin ang aming Novena to God's Love. Nakasaan po dito ang mga pangarap na ibinulong po sa aming puso. Panginoon, ito po ang mga pangarap na ipaglalaban namin dahil nais mo ipaglaban namin ito. And we fight, Lord, for this one because this is for your glory and for us to be able to serve others. Panginoon, you are the greatest fighter of them all. Come into my heart, come into our hearts. Paguhin mo ang aming buhay at itulong mo kami sa aming mga kapatid. Thank you for showing us here in the feast. Thank you for answering our prayers. In Jesus' name, amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Have you been blessed? Yes. Salamat po natin sa Lord. Maraming salamat po.